Magandang umaga. Ang kwento natin ngayong umaga ay pinamagatang ang 10 piso ni Tony. Yan. So, makinig kayong mabuti ha. Magiging mabilis lang to. Okay, lahat ba nakikinig na? Okay, mag-start na ako ha. Si Tony ay nakatira sa isang malaking city. Pero sila ay mahirap lang. Pero kahit mahirap lang sila ay masayang-masaya. Dahil ang kanilang pamilya ay tinanggap si Jesus Christ. Kahit 8 years old pa lang si Tony ay alam niya na si Jesus Christ ang kanyang tagapagligtas. So isang araw, dumating yung lolo ni Tony sa kanilang bahay. So, si Tony, binigyan siya na 10 piso. Yan, 10 piso. So, si Tony, tuwang-tuwa siya, sabi niya, yes, meron akong 10 piso, marami akong mabibili ito. Ano kaya mabibili ko dito? Makakabili ako siguro ng car. Toy car ng kulay red, blue, basta alam ko marami akong mabibili dito eh. So, talagang tuwang-tuwa siya sa binigay sa kanya ng lolo niya. Tingin siya ng tingin. Tapos nilagay niya dito sa coin purse niya. Ilagay niya. Tapos, habang naglalakad siya, tingin siya ng tingin sa sa 10 pesos niya. Kinukuha niya, tapos tinutos niya. Tinutos niya palagi habang naglalakad siya. Tapos, binabalik niya ulit. Tapos, tinitingnan niya ulit. Tapos, kinahapunan, after nila mag-lunch, o kumain ng lunch, ay lumabas siya sa bahay nila. Tapos, pagkalabas niya ng bahay niya, naglalakad na siya. Tapos, titingnan niya ulit yung kanyang 10 peso. Uy, pagkatingin niya, wala doon yung 10 peso. Uy. Tapos, talagang tinignan niya yung kanyang wallet, ay yung coin purse niya. Wala talaga doon yung 10 pesos. So, hanap-hanap siya, hinanap niya sa bahay nila. Asan na ba yung 10 peso coin ko? Asan na ba yun? Tapos, naalala niya, naglaro pala ako sa may sidewalk, dun sa may playground. Tinignan niya din, tapos sinanong niya yung mga kalaro niya. Uy, may nakita ba kayong 10 peso coin? Yan. So, talagang hindi niya talaga makita. Nagsimula na siyang umiyak. Sabi niya, yung 10 peso coin ko. Hindi ko pa siya nagagamit, hindi ko pa siya nabibili, hindi ko pa nabibili yung red car ko. Sabi niya gano'n. Tapos, hanggang gabi na lang, hindi pa niya nakikita yung yung 10 pesos niya. Tapos, so pumunta na lang siya dun sa kwarto niya, humiga na lang siya dun. Diretso, matutulog na siya. Pero, nung papikit na siya, nung malapit na siya matulog, merong maliit at maamong boses na nagsasabi sa kanya, Tony, hindi ka pa nagpipray. Sabi gano'n. Pero hindi siya nakinig. Tinakpan na yung tenga niya ng unan. Pero, sa tuwing matutulog siya ay, meron pa rin maliit na boses. Sabi, Tony, hindi ka pa nagpipray. Sabi. Tapos, sabi niya, tumayo siya, ako siya sa higaan niya, oo nga, hindi pa ako nagpipray, sige nga, mag-pray nga ako. Tapos, tumayo siya, tapos, lumuhod siya. Tapos, pagkaluhod niya, may naramdaman siya. Aray, ang sakit, ano ba to? Tapos, nakita niya yung 10 peso coin niya, pagkaluhod niya. Tapos, tuwang-tuwa na siya, nagpasalamat siya kay Jesus na nakita niya yung 10 peso coin niya. Tapos, ang ating Panginoon ay talagang nakikinig sa mga nagpipray na bata. Nagpipray ba kayo? Sino nagpipray bago matulog? Oh, very good. Kaya kailangan ugaliin natin na mag-pray before matulog. At huwag kayong matatakot na sabihin kay Jesus Christ kung ano yung mga pangangailangan nyo, yung mga nawawala ng gamit. Yan. Tapos, sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nakalanawan. Ayan. Nawa ito'y tumatak sa inyong puso't isipan at nawa maalala nyo na lagi kayo mag-pray. Okay, maraming salamat.